Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Binuksan ni Jesus ang mga mata ng kanyang mga tagapakinig sa katotohanang pare-pareho lang na nangangailangan ng pagliligtas ang bawat tao. Nasasadlak ang lahat sa kasalanan at naroroon ang peligrong di na sila makaahon. Binago niya ang pananaw na mas makasalanan ang mga dumaranas ng trahedya o masaklap na pangyayari sa buhay tulad ng mga Galileyong ipinapatay ni Poncio Pilato o ng mga natabunan sa tore ng Siloe. Hindi niloloob ng Diyos lahat ng nangyayari sa mundo. Hindi Diyos ang dahilan ng pagkakasala ng tao at ng mga dulot nitong gulo. Nais ni Hesukristo na mapagtagumpayan ng sangkatauhan ang kadiliman at kasamaan at maging tunay na malaya ang bawat isa. Masaklap na kapalaran ang naghihintay sa mga taong patuloy na nabubuhay sa pagkaalipin ng kasalanan. Gayunpaman, nanatili ang awa at pag-ibig ng Diyos. Nahayag ito sa talinhaga ng tagapag-alaga ng punong igos. Patuloy pa rin ang imbitasyon sa bawat isa. Nariyan pa rin ang pagpapala at malasakit ng Diyos. Pero may hangganan ang pagkakataong ibinibigay. Puputulin na rin ang punong igos kapag nanatiling walang bunga matapos ang takdang panahon. Pagnilayan. Malinaw, hindi natin maililigtas ang ating sarili. Kailangan natin si Jesus, ang Mesiyas, para makawala tayo sa bitag ng kasalanan.